Welcome to my channel. Ayan, so for today's video, ngayon nga po ay andito tayo sa Brow Code to Gigaraw. And ayan nga po, ngayon po ay ready na ako para po sa ating pagpapakilay. So ayan, palakpakan natin yung mga kumare natin dyan na gustong-gusto na pong magpakilay goals, diba? Yun pang kailangan mo pang maglaan ng 30 minutes para sa pagdodrawing ng iyong kilay. Ang masaklap dyan, girl, nakailang bili ka na ba ng iyong pangkilay? Talaga nga namang nakakapagod ang everyday na pagkikilay, lalo na kapag hindi natin ma-perfect. So for today's video, i-achieve po natin ang napaka-perfect na kilay natin. Yun bang masasabi mo na lang na I just woke up like this? Ayan guys, so while waiting, ayan nga po, nalagyan na po ng anesthesia yung ating kilay. So hindi naman siya turok. Cream lang siya na nilagay. May hapdi effect siya ngayon. Ayan. Sana lang talaga is wala tayong maramdaman. Dahil kinakabahan po talaga ako. As in, literal na kinakabahan ako. Okay guys, so ayan, nakaakyat na kami dito sa taas. Dahil kinabahan nga po ako. Si Kayan mo nang pinauna ko. And ayan nga po siya. Papakita natin si Kayan. Ayan. Good luck kay Kayan, guys. So, nauna po pala siya. Dahil, itignan ko muna kung paano yung procedure na gagawin sa kanya. And then, mamaya-maya, makikita nyo kung ano yung gagawin sa akin. Ayan, sa Ate Lovely na pang susunod. Yes, guys. This is it. Lantad yung ating eyebrow ngayon sa camera. Expanding po. Ma'am, tingin po dito, ma'am. Ayan mga mi, ito nga po pala, medyo may katagalan ng konti sa process na to dahil nga po hindi tayo ang mamimili ng shape ng ating kilay. So yung gagawa po ng ating kilay, siya po yung mag-check ngayon kung ano po yung babagay na shape sa atin based po sa ating face. Kaya meron po siyang ruler dyan. Tinulong ka? Matatawa ka na lang talaga. Ay, talaga. Hello, mother. Alam mo, papanood mo to. Ito na nga. Wala ka nang magagawa. Nandito na kami. Hindi kami nagpaturok. And yes, nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo, yung pinagawa ko pala ngayon is yung tinatawag po nilang ombre brows. Actually, before doing this procedure, you will have consultation naman po with your technician. And then, i-ask niya po yan kung ano po yung style na gusto mo para sa ganun ma-determine niya po talaga yung gusto mong i-achieve. Okay na yung light, ma'am? Okay na kayo. Buyangin po. Meron po kasi silang ino-offer na microblading and then ombre brows and then yung tinatawag po nilang combination brows. Pareho naman silang maganda, kaso nga lang napag-isip-isip ko na mas bet ko gawin itong si ombre brows since madami po talagang nagpapagawa ng ganito and then very natural lang po yung kanyang look compare po kay microblading. And about po sa procedure, magkaiba din po yung kanyang procedure. If you want to have this ultra fine natural na hair stroke effect, you need to choose yung microblading. Pero kapag naman po yung gusto mo lang is natural look lang siya, para may shade lang po yung ating kilay, then ang kailangan mo po gawin dyan is i-avail naman po yung tinatawag po nilang ombre brows. You can also avail yung kanilang combination brows. So this one naman po is i-treatment, which is combination po ito ng hair strokes associated with microblading treatments. And then yung
detailed na shading ng ating ombre brows. And talking about its price, talagang budget friendly nga po siya, and sila nga po talaga ay nagbibigay din ng promo. And take note, naka-avail nga po pala kami ng pa-free eyelash lift. So this one guys is depende po yan sa inyong ipapagawa. For my ombre brows, it costs 3,500 pesos only. That is for one session po. You need also to go back for a top-up appointment para sa ganun is matouch up po yung pigment niya after the initial healing period. Usually, it will only took for 60 to 90 minutes long, which is different sa initial treatment na usually natitake siya around 2 to 3 hours. Take note, meron po pala kayong bibilhin dun na cream. Para po sa ganon, meron po kayong magamit. Yun po yung tinatawag nila na aftercare kit. So, yung cream po na yun lang po yung ipapahid mo. Always po yan. After mo po maligo, kailangan mong lagyan yung inyong mga eyebrow ng cream na yun. Para sa ganon, hindi po siya super duper na mamalat-malat. Ganon po yung ating gagawin mga sis. And about naman po sa price ng retouch mo, so yung second session mo is magkaiba na po. Mas lower na siya compare sa first session mo. Regarding naman po sa kanya healing process, so si Ombre Brows po is it will take up to 6 weeks para siya po ay ma-fully heal. So yung color niya po is i-expect po natin na it will be darker for the first 3 to 4 days. And then after po niyan, mag-i-start na po siya na mag-scab over, like yung mag-fade po yung color niya, which is normal naman po siya kasi part po yan ng healing process. And take note mga sis, normal lang po talaga na may matatanggal na mga larger pieces dyan sa inyong mga kilay habang kayo po ay nasa healing process. So normal lang po talaga yun. And please do not pick po yung mga scabs niya kasi magkakaroon ng risk talaga na mare-remove yung mga ibang pigment ng inyong mga kilay once po talaga na pinush nyo, talagang pinersa nyo pong tanggalin. So hayaan nyo lang po na natural lang na na ma-fall off siya para sa ganon is ma-reveal talaga yung pinaka-color ng inyong mga kilay. You don't need to worry mga sis kasi instruct naman po kayo ng inyong technician. And of course, you must always follow yung kanyang aftercare guidance, okay? And if you will ask naman po kung gaano nga po siya katagal mawala itong tinatawag nilang ombre powder brows. So actually ito po is maglalast siya for around 1 to 3 years. Yes, 1 to 3 years po siya. So as with any permanent makeup treatment naman, marami po talagang factors na nakaka-affect para yung kilay po talaga natin is tumagal. Which includes our skin type, then of course yung ating skincare routine, and kung paano nga po natin fina-follow yung aftercare guidance. At ito na nga po yung nakaka-intrigang tanong ng lahat. Ano nga po ba yung pagkiramdam habang ito po ay ginagawa? So, para sa akin, based on my experience mga Mima, tolerable po yung pain niya. Yes, tolerable. Meron po kayo nararamdaman na needle na parang tumutusok-tusok. Alam niyo yung parang kumakagat-kagat lang po sa ating mga kilay. Ayan. So parang langgam lang din siya na tumutusok-tusok. And talagang hindi naman siya super duper sakit. Talagang tolerable po yung kanyang pain. Dahil nga po yan sa nilagay nila na cream sa ating kilay before po gawin yung procedure na yan. Last question. So ano nga po ba yung mas naglalast longer? Yung microblading po ba or yung tinatawag nilang powder brows? So on average naman po is microblading po yung naglalast up to 1 year, and then yung ombre brows po natin is it can last for up to 3 years. So it means talaga na talagang mas tumatagal po si ombre brows. Although this can vary naman siya based sa ating skin types, tulad nga din ng sabi ko sa ating skincare routine, and marami pa pong factors. Those with oily skin naman may find na yung microblading po is nagfe-fade siya much quicker. So, mas mabilis sa kanila mag-fade talaga yung microblading. Despite sa pagiging permanent makeup niya, so talagang same po talaga sila na nag-fade over time. Pero nakadepende nga po talaga yan sa healing process nila and sa mga treatments na gagawin after po ng initial procedure. So, kailangan po talaga ng touch-up appointment after ng initial, alright?